everyone, kami po ang mga student mula sa PRIMSU at andito po kami para mag-interview kung paano ba niya-apply ang Corporate Social Responsibility or CSR sa small businesses. At sobrang excited po namin dahil makakasama namin ang may-ari ng ating. So welcome po kay Miss Carol Rosada. Hello po. Hindi sa pagbuntay. So tara po, maupo po tayo. So, thank you po sa pag-accept ng invitation. So, today po is gusto ko namin marinig yung inyong experience and insights sa pagiging responsible sa isang business. So, ready na po kayo? Yes po, ready na. So, perfect. Simulan na po natin yung unang katanungan. Para po sa unang katanungan, bilang business owner po, paano niyo ma-explain ang CSR sa ating? At pwede po kayo magbigay ng example kung paano yung ginagawa niyo sa customers, employee, or Bilang owner ng ATI, ang CSR dito sa business namin ay hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol sa customer, sa community, tsaka sa employees. Sa customer, nagbibigay kami ng quality na products or food and drinks. Then sa employees namin ay nagbibigay kami ng healthy working environment na hindi toxic. Then sa community, sumusupport kami sa mga local suppliers and farmers. So, ang ganda po ng approach niyo para din sa And para naman po sa pangalawang katanungan, sa tingin niyo po, bakit mahalaga sa mga negosyo or even sa mga small businesses lang na maging responsible sa society or sa community? Para sa akin, mahalaga to kasi doon nagsisimula yung tiwala ng mga customers para sa pangmatagalang success ng isang business, kahit small lang. So, sa pangatlong katanungan naman po, maaari po ba namin malaman kung ano po yung mga principles and values na sinusunod niyo po sa pagpapatakbo ng ATI? Dito sa ATI, may sinusunod kaming principle, yun ay yung taste the love, not the cost. Ibig sabihin nun, nagbibigay kami ng quality na product na drinks and foods sa customer kahit hindi ganun kamahal. Okay po. I can see bakit yan po yung foundation ng business niyo. So, may additional question po ako. Paano niyo po na-maintain yung tiwala ng customers at ng community? Na-maintain namin yung tiwala ng customers through consistent quality at saka maayos na pakikitungo sa lahat ng customers. Wow, ang thoughtful po ng sagot niyo. So, next question po. Paano niyo po nababalansin magtatakbo ng negosyo while tumutulong sa community o environment? Hindi naman mahirap mag-balance ng negosyo at pagtulong sa environment. Kasi habang nagnanegosyo kami, nakakatulong din kami sa mga local farmers and suppliers. Tulad ng, halimbawa, yung mga kamatis na ginagamit namin dito sa shop, sa kanila na kami kumukuha, hindi na kami kumukuha sa ibang lugar. So, next question po. Sa tingin niyo po ba nakakatulong ang pagiging socially responsible para mas magtiwala ang customer sa negosyo? Yes, nakakatulong to kasi sa isang negosyo, mahalaga ang socially responsible dahil mas nakikita ng customer na hindi lang kita yung inisip namin, kundi pati sila isip. May tanong po ako. May mga changes o improvement po ba kayong ginawa para makatulong sa business niyo po para matulong po sa environment o sa community po? Yes, may mga ginawa kaming changes para makatulong sa environment. So, ano po yung mga changes na pwede po ba namin malaman? Like, paggamit ng wooden spoon instead of plastic. Then, yung sa packaging namin, hindi na kami gumagamit ng styro. Ang ginagamit na lang namin is yung wooden, yung paper box. I like using eco-friendly materials po. Yes. Okay, ma'am. So, next question po. Paano niyo po nalalaman kung effective po yung mga ginagawa niyo sa community or sa environment? So, support namin ito sa pamamagitan ng actual results at saka sa environment. So, that's po. So, may feedback na po pala. Yes. Nice. Sa bagay, mas maganda po yung para mas makilala yung brand at mas tumaas pa yung sales. Yes, correct.
And di ba nga, as I said earlier, may motto kami dito sa shop na taste the love, not the cost. Ma'am, ano po kayo papayo po sa mga small business owners sa pagiging responsible business owner? Ang matupayo ko lang is lagi silang maging responsible sa negosyo nila. Maging tapat sila sa customers at kailangan maging maalaga rin sila sa kapaligiran. At makisama sila sa mga community events at makinig din sa feedback ng mga customers. Okay, ma'am. So, another question lang po. So, paano po kayo nagsimula or saan po kayo kumuha ng lakas ng loob para magtayo ng isang business? Nagsimula itong business dahil dun sa kapatid ko, dun sa pangalawa kong kapatid. Na bumili lang kami ng worth 6,000 na products, milk tea products. Then nag-start kami dito sa baba, yung maliit na shop dyan. Dun lang kami nagsimula. Then, hindi namin in-expect na nag-boom, yung mag-boom itong milk tea dito. Kasi hindi namin ito magugustuhan ba ng mga tao. Kasi alam naman ng pupulo. Hindi nila masyadong kilala yung mga gano'n. Tapos yun, hindi namin in-expect na magpupulo siya. Hanggang sa nakaipon kami, yung 6,000 na pupunan namin, lumaki siya ng lumaki. Kaya nakapagpagawa kami ng shop na. Tsaka po, ma'am, maganda din po yung presyo nyo kasi tabi po kayo sa Yes, bato, oo. magpag-pesta, punta. So, ano po mapapayo sa mga future business owners na magtatayo po na kami ng sariling business? Sa mga nagpaplano na magpatay ng business, huwag sila matakot mag-try, huwag sila matakot sumubok ng iba't ibang business hanggat kaya nila. Kasi, di ba sabi nga nila, you only live once. Kaya gawin lang nila kung ano yung gusto nila. At saka, huwag silang matakot na mag-observe sa mga long-running business. Tulad ng, ngayon kasi nauuso na yung mga environmental friendly na packaging, gano'n. Kung magsisimula rin ako ng business, pwede ko rin i-apply yung mga sinabi niyo. Di ba, Oo, Fred? Kahit ako din. Connected naman siya dun sa mga, para sa mga bagong business owners, tsaka sa mga, nagpaplano pa lang magtayo ng business. Tsaka more on eco-friendly yung business nila mo. Ngayon, ano sabi nyo? Para sa akin, isa sa core values ng isang business is yung high quality customer service. So, maraming salamat po ulit, ma'am, sa inyong pag-share ng inyong insight and experiences. So, sa pagiging socially responsible and sa pagiging business owner, ma'am. So, thank you po ulit, Miss Cara. Welcome po, happy to share. As ito po ang aming small token po and I hope you appreciate po. Thank you. So, thank you din po sa ating mga audience for listening and stay tuned for more episodes. Bye! Bye!